Ang mahalaga sila ay nakakarinig that there are people who's willing to pray for them. Amen? Praise God. Kamusta po kayong lahat? Amen. Biyaya. Before we continue, let's first declare. Luke 4:18 to 19. Ayan, settle down everybody. Ayan. Thank you, Lord. Praise God. Let's declare Luke 4:18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set up liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Amen. Yung best para kay Lord. Amen. Now, this time, let's declare our J1 culture. Are you guys ready? Yan. Let's put our hand on top of our hearts. At every time that we declare this, pansin nyo, nangyayari na. Amen. Sige, let's declare our J1 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ngitian mo muna ang katabi mo. Yan. Sabi mo sa katabi mo, partner, you made my day when I saw you. Yan. Yan. Nung nagtagpo ang ating mga mata, binuo mong araw ko. Yan. 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 Umanap ka ng 7, sabi mo sa 7, magturo ka, dapat 7 ang may tuturo mo. Sabi mo, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Yan, magturo kayo. Sa likod, sa likod. I love you with the love of the Lord. Yan. I love you with the love of the Lord. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Amen. Pumalakpak ang alam niyang mahal na mahal siya ni Lord. Amen. Thank you, Lord. Ayan, dahil tayo ay talagang nasa buwan pa rin ng pag-ibig, tayo pinupuno ni Lord ngayong buwan ng pag-ibig. Yun. Titigan mo yung katabi mo. Ayan, sabihin mo dyan, I love you with the love of the Lord. Ayan. Basta paulit-ulit na eh. Ayos yun. Ano? Again, dahil tayo we are walking the month of love. Reminder po, reminder. Again, February 21. Ano meron sa February 21? Couples Night! Woo! Ayun. Yan, meron po tayong Couples Night, Feb 21. Ayan po ay 5:30 p.m. Saan po yan? Sa may Fort Sask. Yan po ay para sa mga couples, yan, sa mga engaged, at saka pasok po ang ating mga widows. Ayan. Dahil meron po tayong program para sa inyo. Ang theme verse po dyan ay 1 Corinthians 13 verse 7. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Yun ang pag-ibig. Kaya kung may kilala kang couples, pwede silang pumunta dyan. Okay? Pwede. Sabi mo sa katabi mong couples, see you there. See you there. Sa mga may kids po, sa may mga bata, wag po kayong mag-alala. Meron po tayong kids room doon. Yan. Meron po tayong mga mag-aalaga, magiging teacher sa ating mga kids. Kaya sa mga couples, it's your time to date. Yan. Mag-date naman kayo. Yan. Kung nag-iisip, ikaw, lalaki, nag-iisip ka ng surprise, umattend ka doon. Naghanda na kami ng surprise para sa inyo. Amen. Yan po, ay pa-flash nung yan. Pwede nyo po yung picturean. Scan nyo po. Yan po ay sa mga couples. Pag nakita nyo po yan, click nyo lang po yung para sa couples. At dun sa solo na makakapunta sa mga ating mga balo, pwede nilang i-click. Okay, andyan po yung details. Sa mga pupunta po, $20 lang po per head. Murang-mura, magkano bang steak? Napakamahal. Diyan, madami kayong makakain dyan. May giveaway pa na isayaw mo pang partner mo. O, di ba? Yan. Kung ikaw ay couple, yung couple lang pipindutin. Okay? Kung ikaw ay yung balo, edi yung isa pipindutin. Okay? Okay. And also,
Hindi pa ako nakapag-send dyan. Meron ulit tayong youth night coming last Friday. Yan, nakakatuwa po ang ginagawa ni Lord sa ating mga young people. Amen. At ang inyong magiging event sa ating last Friday ay red flag or green flag. Ayan. Red flag or green flag. Ayan. May kilala ba kayong mga red flag? Sa mga youth, mga green flag. Ayan. Kailan yung last Friday of the month? No? Young people, tayo patuloy na mag-win ng ating generation. Amen. And of course, our A night will be on Feb 28. Ayan. Kahapon, talagang ayan, yung mga may birthday. Happy birthday sa may mga birthday! Yeah. Birthday to you. Woo! Yeah, birthday to you. Ayun. Sige. Yan. Happy birthday kahapon, Ate Janice. Yan. Kayo'y magpunta kapag may birthday yan. At masayang sama-sama. No? Magyaya, yan. Ayun, kahapon, si Ate Janice. Kay Mami Leti, happy birthday to you. Yan. Kay Mami Jean, yun. Si Kuya Ford, si Ate Carmi. Si Kuya Carlo, yun. Tsaka anniversary ng Rivera. Wow. Praise God. Palakpan natin si Lord. Amen. Yan. Wag po tayo mawawala. At dun sa araw na yon, Feb 28, magdala tayo ng isa. Ano? Sabi mo sa katabi mo, let's bring one. Ayan. Amen. Praise God. Sinong ready na sa word ni Lord ngayong gabi? Amen. Titigan mo yung katabi mo. Tanungin mo, ready ka na ba? Anong sagot? Yan. Ngumiti nga lahat ng ready. Pipicturean, ngumiti lahat ng ready. Iyon. Kita ni Lord tayo. Ngiti tayo, ngiti. 1, 2, 3. Click. Yun. Praise God. Palakpan natin si Lord. Yung mga excited sa gagawin ni Lord ngayong gabi, palakpan natin si Jesus. Amen. At ang title po natin ngayong gabi, yan, didiretso na tayo. Our title tonight will be, The Treasure of My Heart. Yan. The Treasure of My Heart. Yan. Kung may palabas si Jody na Be Careful with My Heart, tayo today, The Treasure of My Heart. Yan. Ano ba mga treasure ng ating puso? Ang ating topic today, it's like a continuation of our topic last Sunday. Do you guys remember? Our topic last Sunday, our topic was Radical Love. Yan. Radical Love. That was our topic last Sunday. And today, our topic will be the treasure of my heart. If you guys remember, no, yung inimpress sa atin ni Lord last Sunday was, to love radically is to love without any reason. Yan. Ganun pala magmahal radically. Yung magmamahal tayo ng walang rason. Yan. Kahit hindi mo natatanggap isang bagay, o kaya naman hindi namimit ang requirement, basta mahal mo ang taong yon. Okay? That's to love radically. Kasi that is how Jesus had loved us. Mahal tayo ni Lord ng walang rason. Amen. Kahit hindi ka pa naliligo, mahal ka na ni Lord. Kahit hindi ka pa nagtututbrush, mahal ka na ni Lord. Amen. Kahit ganyan kamahal tayo ni Lord. Amen. Because God loves us radically. And I pray this year, biyayaan tayo ni Lord. I firmly believe that the year 2026, J1 Sherwood Park will flow sa love ni Lord. Amen. That this church will love God without any reason. Amen. Dadaloy sa bawat isa ngayong taong ito ang pag-ibig ni Lord. Amen. Sino may gusto nun? Amen. Ikaw, extension ng pag-ibig ni Lord. Amen. May tanong po ako sa inyo. This is our question for tonight. Diretso na tayo. What is the treasure of your heart? Yan. Ano ba ang treasure ng puso mo? Aware ba kayo sa kung anong treasure ng puso mo? Yan. Yung iba nga, baka naka-lock screen pa rin hanggang ngayon. Yung iba nga, baka naka-cover photo pa. O kaya kasama mo sa profile picture. Yan. Ganun kasi pag mga treasure, handay pag malaki. Kapag sinesekreto, hindi pinagmamalaki. Treasure mo nga pinagmamalaki mo. Okay? So what is the treasure of our heart? Natanong nyo na ba yan sa sarili nyo? As of today, ano ang treasure ng puso mo? Okay? Ano nga ba ang treasure, Lord, na meron ako? Ano ba ang treasure ng puso ko as of today? Ano nga ba ang yaman na meron ako? Yan. Aware ba kayo sa mga yaman na meron kayo? Yan. Oh, pastor, yung aking bank account, 7 digits. Wow. That's my treasure. Oh, yan.
Mag-amen kayo, wag sana all. Amen. Para mangyari sa iyo, amen. Amen, ba't sana all? Ayan. Ulitin ko, Lord, ang treasure ng puso ko yung 7 digits sa bangko ko. Ayun, hindi sana all. Okay. Eh di, sa iba lang, dapat amen, receive tayo. No? Ano ba talaga yung talagang tinitibok ng heart ko, Lord? Yan. Natanong mo na ba yun sa sarili mo? Could be your family, di ba? When we go to houses ng tao, ng mga kapatiran, because they treasure their family. Ang laki ng family picture. Sa bahay, di ba? Ang gaganda. Simula bata, yung anak, hanggang paglaki. Yan. Talagang naka-display. Could be the treasure of your heart is your dream career. Yan, sa mga young people. Sa mga nag-aaral pa. Pwede yan ang treasure ng puso mo kasi because you're still studying, yun ang nasa heart mo. Nagpupuyat ka dyan, no? If you guys know, nagsusunog ng kilay. Yan, alam nyo ba yun? Nagsusunog ng kilay. Hindi nyo na yun alam. Alam nyo lang, nagpapakapal ng kilay. Yan. Yan. Amen daw. You know, could be the treasure of your heart is your loved one. No? Yan. Kung katabi mo nga yung treasure na puso mo, ngitian mo. Yun. Yun. Amen. Yan. February. October, tinan nyo. Wala. Never mind. Could be ang treasure ng puso natin is your possession. No? Kasi talagang pinaghirapan ko to. Ito talaga. No? Basahin natin to. Matthew 6 verse 21. Yan. Matthew 6 verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Yan. Basahin natin sa Tagalog. Yan. In Tagalog, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ayan. From that scripture, the word treasure and the heart, magkasama. Magkapantay. Kasi if we're gonna read it again, for where your treasure is, there your heart will be also. No? Naunawaan niyo po kung bakit yung treasure at heart para magkapantay. Are you guys getting it? Why treasure, if where your treasure is, there your heart will be also. Naunawaan niyo po ba yon? May tanong po ako sa inyo. Sample. Sige, sample. May kilala po ba kayo? Dahil hobby niya yung isang bagay na yon, kahit sa panaginip niya, ginagawa niya. Halimbawa, mahilig siya mag-basketball. Tulog na. Kahit tulog, nagsushoot pa rin. May kilala kayong ganon? Treasure niya yun, nasa heart niya yun eh. O kaya naman, may kilala ba kayo? Dahil mahal na mahal niya yung isang tao, kahit tulog siya, sinisigaw niya ang pangalan niyo. Yan. Ang delikado kapag maling pangalan na naisigaw. Oh. Hindi, kasi ang sinisigaw, pangalan ni Jesus. Yan. Kayo naman, baka masampal niyo agad eh. May kilala kayo kasi yung treasure ng puso nila is yung isang bagay na talagang lagi nilang ginagawa kahit pagtulog, pansin mo, gumaganon-ganon pa rin yan. O kaya naman, ito. May kilala kayo dahil mahal na mahal nilang isa't isa, magka-video call kahit tulog. Yan. Pastor, parang ikaw yun. Anong usapan? E di nahilik, sabi ni Sam, yung isa, ayan. Nahilik na sila. Treasure nila isa't isa eh. O kaya naman, may kilala kayo. Dahil mahal na mahal niya isang bagay, ito nakita ko lang sa vlog eh. Pinapanood ko yung vlog ng iba. Dahil bago yung motor, pagkagising, punas ang motor. Sa tanghali, punas ang motor. Sa gabi, punas ang motor. Kulang na lang itabi sa kama. Bakit? Treasure niya kasi yun. Yun ang nasa heart niya. Okay? Pag treasure, you protect it with all your heart. Tama? Kapag treasure mo yung isang bagay, you value it with all your heart. Tama? Kapag treasure mo yung isang bagay, kapag mahalaga sa'yo, yan ang tibok ng puso mo. Tama? Kung ano ang yaman mo, yan ang bukang bibig mo. Nagigets niyo yun? Dahil yan lagi nasa puso mo, yan lagi ang bida mo. Yan. Alam mo, ganito kasi. Ang ganda kasi nung ko eh. Tingnan mo, sumakay ka. Wow. Tingnan mo, galing kong mag-basketball, manood ka. Yun.
Ang galing ko sa ganitong bagay. Yan. Dahil yan ang nasa heart mo, yan ang bukang bibig mo. Okay? Kung ano ang mostly nag-occupy sa'yo, yan ang treasure mo. Okay? Pagkakita mo pa lang, dahil treasure mo isang bagay na yon, yung mata mo nag-i-spark. Kumikinang. Pagkakita mo sa taong yun, kasi yung taong yun, treasure ng puso mo. Pagkakita mo, kahit wala pa yung ligo, galing sa trabaho, yung heart mo bumibilis ng tibok kasi treasure mo yung taong yun. Ganon kapag treasure. Okay? Yung kapag kwentuhan, hindi pwedeng hindi mo maipapasok yan. Bakit? Treasure mo eh. Kapag testimony mo, if you're asking for someone to say their testimony, lagi diyang iikot. Bakit? Treasure mo eh. Yun ang, halimbawa, pinagpapaguda mo talaga siya, you're putting all your effort onto that something. Bakit? Treasure mo eh. Kahit puyat ka, sino dito na experience mo yun? Dahil it's too valuable sa'yo ang bagay na ginagawa mo, hindi ka makatulog, iniisip mo. Kamusta na kaya siya? O kaya naman, let's say, meron kang project, ganito, ganyan. Nasa puso mo kasi, kailan ko kaya yung maitatapos? O kaya naman, kailan ko kaya mabibili ang bagay na yun? Kailan ko kaya mapupunan ang bagay na yun? Bakit? Treasure mo eh. Yan. Naunawaan niyo po, ano ang treasure mo? Nagigets niyo na? Where your treasure is, there your heart will be also. Bakit mahalagang malaman kung anong ating treasure? Dahil kung anong mahalaga sa'yo, yan ang heartbeat mo. Amen. Kung ano ang treasure mo, yan ang laging sinisigaw ng puso mo. No? But you know what, church? This is what I pray. Because I pray and firmly believe that this year, J1 Sherwood Park will love the Lord with no reason. I pray that may the only treasure of our heart this year will be only Jesus. Yung tipong kapag narinig mo pa lang ang pangalan ni Jesus, pumapalakpak ka na. Ulitin ko. Marinig mo pa lang ang pangalan ni Jesus, pumapalakpak ka na. Treasure mo eh, treasure mo. Diba? Makita mo pa lang yung pangalan ni Jesus, pipicturean mo. Diba? May ganon. Nakita lang natin yung t-shirt, may Jesus. Kinos mo agad, uy, are you a Christian? Bakit? Treasure ng puso mo eh. Halimbawa, mahilig ka sa Beatles na banda. Nakita mo, uy, Beatles yung nasa t-shirt mo. Mahilig ka ba dyan? Bakit? Treasure mo eh. Pero I pray this year, wala tayong ibang maging treasure ng puso natin kundi si Jesus. Sino may gusto nun? Na ang treasure ng puso mo, walang iba kundi si Lord. Amen. Tas ang kamay ng gusto maging treasure ng puso nila ay si Jesus. Amen. Lord, kita mo kami lahat. Picturean mo kami, Lord. Yan. Oh, may record sa langit. May record. May record sa langit. Now, let's read this one. Let's open our Bibles in John chapter 12, verses 1 to 8. Are you guys ready? John chapter 12, verses 1 to 8. Yan. Are you guys ready? Okay. Let's read John 12, verse 1. It says here, 6 days before the Passover began, Jesus went back to Bethany, the town where he raised Lazarus from the dead. Verse 2. They had prepared a supper for Jesus. Yun. Sino dito kapag meron talagang gawain sa inyo, talagang nag-prepare ka? Parang minsan, prayer works lang naman, pero parang fiesta. Bakit? They had prepared a supper for Jesus. Kasi nasa heart nila si Lord eh. They had prepared a supper for Jesus. Martha served, and Lazarus and Mary were among those at the table. Verse 3. Mary picked up an alabaster jar filled with nearly a liter of extremely rare and costly perfume. Yan. Rare na nga, costly pa. May kilala ko nangongolekta ng perfume. Yan. Rare na nga, costly pa. The purest extract of nard, and she anointed Jesus' feet. Then she wiped them dry with her long hair, and the fragrance of the costly oil filled the house. Verse 4. But Judas, the locksmith, Simon's son,
the betrayer. Ang daming description kay Judas. But Judas, the locksmith, the Simon's son, the betrayer, spoke up and said, verse 5, "What a waste! Sayang! We could have sold this perfume for a fortune and given the money to the poor." Yan. Nakikita nyo na agad kung nasa ng puso ni Judas. Verse 6, "In fact, Judas had no heart for the poor." Sa totoo lang, wala naman talagang puso si Judas para sa mga poor. He only said this because he was a thief and in charge of the money case. He would steal money whenever he wanted from the funds given to support Jesus' ministry. Verse 7, Jesus said to Judas, "Leave her alone. She has saved it for the time of my burial." Verse 8, "You'll always have the poor with you, but you won't always have me," says Jesus. Can we just all close our eyes and let's bow our heads and let's pray for a bit. Hallelujah. Father God, salamat Panginoon sa pagkakabasa ng inyong salita. And Lord, we pray, give us the ears to listen, give us the hearts to receive. And Lord, may we just be receptive to the revelation that you are about to do this very moment. Holy Spirit, we are excited sa ibababa mo ngayong gabi. Lord, we just dedicate and commit everything unto you. Thank you, Lord, for the open heavens. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan muna natin si Lord. Praise God. Ang nakita nating character doon, yan, ay si Mary at ang kanyang alabaster jar. Yan. Mostly, maybe some of you already have heard this story. No? If you know what happened during that time, edi pumunta si Jesus sa bahay nila Mary, Martha, Lazarus, ganyan. Ngayon, maraming may kainan. Madaming tao. Naka-experience na kayo ng ganito. Merong event. Tapos, anong nangyari? Yung panauhing pandangal, merong isa na talagang laging nakadikit doon. Yan. Merong isa na laging nalapit doon sa panauhing pandangal. Parang si Mary. Pero you know what? This is the description of her alabaster jar. The perfume was likely a year's worth of wages. Grabe, ganun kamahal yung alabaster jar. Isang taong sweldo. Magkano ang mga annual nyo? Ganun daw ang presyo noon. Yan. Basahin natin. John 12, verse 3. Mary picked up an alabaster jar filled with nearly a liter. Grabe. Nearly a liter of extremely rare. Eh yun nga, ngayon pa nga lang, yung 110 ml na pamango, magpunta kayo sa Sephora, grabing kamahal. Eh 1 liter? Oh, grabe. 1 liter. Almost a liter of extremely rare. Yan. Amoyin mo yung katabi mo. Try lang. Yan. Yan. Yung naamoy nila that time, hindi natin maamoy dito. Bakit? Extremely rare. Ang pamango. And costly perfume. Okay? Pero ano ginawa ni Mary doon sa perfume? Binuhos niya. Inanoint niyang paa ni Jesus. Ako po kasi, kapag mayroong pamango, pag special day ko lang ginagamit. Halimbawa, kapag anniversary, church, ganyan. Pero kapag regular day, tama na lotion. Tama na yung yung ganyan, kung anong meron. Pero look at this. Merong ginawa si Mary na nag-cost sa kanya ng sobrang laki. Baka ang naiisip nyo, we're gonna focus on the worth of the alabaster jar. The issue here, sa story yan, is not how much big of an offering or big of a sacrifice na ginawa ni Mary. Kasi pwede naman yung ibang tao gawin din yun. Tama. Pwede namang hindi lang si Mary ang mag-offer ng ganong kamahal. Maraming taong pwede. Amen. Halimbawa, if you are serving the church already, if you are included in a ministry, maraming pwedeng mas gamitin si Lord kaysa sa'yo. Nagigets nyo? Pero bakit ikaw ang ginagamit?
Amen. Maraming, maraming let's say, mas maraming pogi sa akin. Mas pogi sa akin. Pero bakit tayo ginagamit ni Lord? Mas maraming pwedeng mas higit ang gamitin ni Lord na iba, pero bakit tayo? The question here was, how was Mary able to sacrifice such worth? Ang usapan dito ay hindi yung alabaster jar. The story is giving us a perspective na saan galing yung alabaster jar? Paano inipon yun ni Mary? Paano nagawa yun ni Mary? Kasi pwedeng tayo, I believe tayo lahat ay blessed na natin dito. Amen. Kung tayo ay pare-parehong blessed, saan magkakaibang ating offering? Saan magkakaiba ang ating mga sacrifices? That's the question. Paano prepare ni Mary yung alabaster jar niya? Church, baka kasi gantong mindset natin. Lagay natin sa panahon natin ngayon. Blessed kasi sila. Kaya madali nilang naibigay yung bagay na yun. Barya lang kasi yun sa kanila. Kaya madali nilang binibigay yun. Pwedeng isipin natin yun. Yan naman si kapatid yan ang kanyang bank account ay 8 digits. Kaya madaling magbigay. Pwede kasi yun ang ating iniisip. Pwede yun. Pwedeng ganito din ating mindset. Nakakapunta sila lagi sa gathering, sa gawain, kasi marami silang time. Nakapunta na ba kayo sa ganung senaryo? Bakit si kapatid lagi nakakapunta sa sa gawain? O kaya, marami kasi silang time. If you're gonna compare my time to her or to him, mas marami siyang time. Pwedeng ganun ang naiisip natin. Kasi, meron tayong treasure sa heart natin Gusto nating vinavalue ang ating treasure. Pwedeng ganito din ating mindset. Nakakapag-serve kasi yan kasi wala pang masyadong iniisip. Naisip niyo yun? Kasi naririnig ko po kasi ito sa ibang adults. Sa ibang adults. Yung mga youth, kaya lagi naman nasa church wala pang mga iniisip, wala pang pinoproblema. Kayo mag-life group sa mga yan. Ewan ko na lang kung hindi kayo maiyak. Nakakapag-serve ang mga yan kasi wala pa silang binabayaran. Meron na pong binabayaran ng mga yan. Nakakapag-serve ang mga yan kasi wala silang dinadala. Tanungin nyo, malalaki ang dinadala ng mga yan. Yung mga youth, baka kasi gantong isip natin, wala pa kasi silang mga anak. Kaya lagi silang available. Pero alam niyo po, ito ang mindset minsan ng mga youth. Meron din silang mga perspective sa mga adults. Isip ng mga youth, ganito. Yung adults kasi, kaya madali sila nakaka-attend, graduate na sila ng school. Established na sila. May kotse na, kaya na magbayad ng insurance. Kaya sila pwedeng mag-church lagi. Yan po kasi, tanungin mo sila, yan ang kanya. Kasi sabi nila, mag-aaral pa kasi ako, magre-review pa ako. Yung mga adults, tapos na sila mag-aaral. Kita nyo? Iba-iba. No? Iba-iba. Pwedeng ganito ang ating mindset. Kasi madali yun sa kanila. But here's the question. Have we ever asked other people, or if we're gonna given the chance to ask Mary, matatanong kaya natin to sa kanila, paano mo nagagawa yan? How are you able to do what you're doing para kay Lord today? If you're given the chance to ask Mary, pwede natin siya tanungin, Mary, paano mo nagawa yan? Paano mo nagawang ibigay ang isang taon mong sweldo? Yun, diretsong tanong. Paano mo naibigay ang isang taon mong pinaghirapan? Have we ever asked the secret ni Mary? Have we ever asked yung secret ng iba? Bakit ikaw? Kita-kita, lagi ka nasa work. Tapos lagi din kitang-kita sa church. Nagkakagibunshin technique ka ba? Hindi yun alam ng Alam nyo ba yun? Sa Naruto po yun, sa Naruto. Yung pag nagpaparami, yan. Meron ka bang ibang katawan? Ilan ba katawan mo? Yan. Have you ever asked their secret? Nakapag-serve ka, tapos meron kang inaatupag sa bahay. Grabe. Natanong mo na ba sila?
We cannot compare our struggle sa struggle ng iba. Tama? Hindi natin pwedeng pagkumparahin. Kasi si Lord, meron siyang inaalaw na kanya-kanyang testing. Hindi natin pwedeng sabihin, malaki yung kanya, maliit yung akin, hindi. Tanungin mo, mabigat pa rin yun para sa kanya. Hindi natin pwedeng sabihin, mag-aalang yung sa akin, mabigat yung sa'yo. Tanungin mo sa kanya. Hindi din naman ganun masyado ang weight. You wanna know why? Bakit yung kagaya ni Mary, he was able to sacrifice such worth? Let's read this cross-reference. Let's open our Bibles, Luke 7:41-47. Alamin natin, bakit nagagawa yun ni Mary? Bakit meron mga taong nakakapag-serve, even though sarili mo nagtatanong ka, paano kaya nila nagagawa yun? Let's read this part. Luke 7:41-47. Verse 41, it says here, si Jesus ang nagsasalita dito. A certain moneylender had 2 debtors. Ito ay nangyari matapos magbuhos ni Mary sa paanan ni Jesus ng alabaster jar. A certain moneylender had 2 debtors. Meron daw dalawang nangutang sa moneylender, 2 debtors. One owed 500 denarii and the other 50. Malaki yung 500 kaysa sa 50. Math. Sino magaling sa math? Kaya nyo yan. 500 versus 50. Kita na natin. Ano na yung difference? 42. When they could not pay, ito ang ginawa ng moneylender. He canceled the debt of both. Gusto niyo ba yung ganyan? Yung utang natin, bayaran na ni Lord. O sige. Now, which of them will love Him more? Simon answered, verse 43. Simon answered, the one, I suppose, for whom He canceled the larger debt. And He said to him, sabi ni Jesus kay Simon, you have judged rightly. Tama ang tingin mo. Verse 44. Then turning toward the woman, He said to Simon, ang woman dyan ay si Mary. Then turning toward the woman, He said to Simon, do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears. Hindi lang pala alabaster jar ang naibuhos, pati luha. She has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Verse 45. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. Sabi ni Jesus. 46. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Yun yung alabaster jar. 46. 47. Therefore, I tell you, her sins, which are many. Ulitin ko. Ang description ni Lord sa kasalanan ng babae are many. Sino dito ay isa lang kasalanan mo? Taas ang kamay. Doon ka magsana all. Oh. Pero yung malaman ng babae, madami pala akong kasalanan. Pero look at what happened. Her sins, which are many, are forgiven. Wow. Anong resulta? For she loved much. But he is forgiven little, loves little. Siya na pinatawad ng matindi ding magmahal. Siya na sa tingin niya ikakaunti ang pinatawad sa kanya, kakaunti din magmahal. For she loved much because she was greatly forgiven. But he who is forgiven little, loves little. Ito ang sekreto ni Mary. Tsaka yun nakikita niyo iba, bakit siya ganito? Ang laki na ganito, ganyan. Itong nangyari. Who's forgiven greatly will love Jesus greatly. Ang nakaranas ng kapatawaran ng forgiveness ni Lord ng matindi, grabe ding magmahal kay Lord. Kung aware ka kung gaano ka nilinis ni Lord, kung gaano ka binago ni Lord, kung gaano ka pinatawad ni Lord, if you're gonna remember who you are day one, before you continue your journey ngayon kay Lord, I believe kulang ang lakas, kulang ang hininga para maialay kay Lord. Amen?
Grabe tayong pinatawad ni Lord. Are you guys getting that part? Have you ever came to a conclusion na, Lord, alam niyo po why I am so passionate about this? Some of you have heard this already. Years ago, 6 years ago, if not because of God's grace, I wouldn't be breathing anymore. Kasi 6 years ago, I came to a conclusion na, Lord, siguro tapos ka na sa buhay ko, ayaw ko na. Pero you know what? When I came to the presence of the Lord every time, marirealize ko, Lord, thank you sa another life. Lord, thank you sa buhay. Lord, thank you sa lakas, nilinis mo ko. Lord, thank you, niligtas mo ako sa ganitong mindset. Lord, thank you, niligtas mo ako sa sarili ko. Lord, thank you, binago mo ako. Lord, thank you. I wouldn't be the person that I am today without your love. Who's forgiven greatly will love Jesus greatly. May tanong ako sa inyo, church. Handa ba kayong maging kagaya ni Mary? Ang usapan ay hindi kagaya kung gaano kalaking alabaster jar ang kaya mong ibigay. That's not the question. The question is, how will you be able to offer like Mary? Grabe yun. Ano ba yung in-offer ni Mary? A year of work's wage. 1 taong halaga. Ilang oras yun? Ilang trabaho yun? Pag ang mga youth po, pag nalabas kami, pag nakikita ko mga mahalang kanilang ino-order, sinasabi ko sa kanila, 2 oras mo na yan. 3 oras mo na yan. Eh how about ang ating kayang i-offer kay Lord? Ating kayang i-sacrifice kay Lord? Hanggang saan, hanggang kailan natin kayang maglingkod kay Lord? This is what we're gonna talk about this night. Things to remember as we prepare our alabaster jar. Kasi I believe lahat tayo may alabaster jar. Amen. Meron kang natanggap kay Lord. I believe that. I firmly believe may binigay na sa'yo si Lord. Meron ka ng alabaster jar. Meron kang 1 taong lakas. Meron kang 1 taong blessing. Meron kang 1 taong breakthrough. Nakahanda na yon. Sa'yo lang yun. Walang aagaw sa'yo yan. Ang tanong, paano natin maihahanda yung ating alabaster jar? Gusto niyo bang maging kagaya ni Mary? Na readyng ibigay ang kanyang alabaster jar? Number 1, remind yourself daily how Jesus forgives you. Remind yourself daily how Jesus forgives you. I have a question, church. 5 years ago, kasi magpa 5 years ng church. 5 years ago, do you still remember who you are? Oh, pastor, pogi pa rin. Yun ang sana all. Oh, pastor, I still remember who I am. 5 years ago, ganito ako. 5 years ago, ganito ang aking mga ginagawa. Sunday night, nasa ako. Sunday night, iba ang motive ko. Pero ngayon, grabe, nagwo-worship ka na. Grabe ngayon. If you're gonna compare yourself 5 years ago up to today, grabe, ang tindi na ng binago ni Lord sa buhay ng bawat isa. Ang tindi na ng ginawa ni Lord sa buhay ng bawat isa. Are you guys reminding yourself kung gaano tayo pinatawad ni Lord araw-araw? Look at this. Psalms 103, verse 12. Hindi kasi basta-bastang pagpapatawad ang ginagawa ni Lord eh. Ganito magpatawad si Lord. Psalms 103, verse 12. As far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. As far as the east is from the west. Sino dito? Kaya nyo mag-travel east to west? Hindi Edmonton, buong mundo, east to west. Alam nyo po, north and south, kayang sukatin. Bakit? Kaya nga tayo may North Pole. Kaya nga tayo may South Pole. Kayang sukatin yan. Pero kung susukatin mo ang east, papuntang west, a person will travel forever. Why? Because east to west is immeasurable.
Ganyang pagpapatawad ang ginawa ni Lord sa atin. Hindi kayang sukatin, hindi kayang bilangin. From east to west, ganyang kang pinatawad ni Lord. Naunawaan niyo po ba? Ganyan ka nilinis ni Lord from east to west. Yung kasalanan mo doon at yung kasalanan mo dito, pinatawad na ni Lord. Amen. Yung kasalanan mo dati at pabukas, pinatawad na ni Lord. That's how great Jesus' forgiveness is to His people. Ibig sabihin, ang kapatawaran ni Lord, walang pwedeng sumukat. God's forgiveness is immeasurable. Gaano ka man nagkaasala, gaano man ka-down, gaano man ka-upset, gaano man ka-broken, gaano man ka-luyayo, gaano man nakalimot, kahit dumating yung time na parang you don't feel like it anymore, iba na yung nasa heart mo, hindi na si Jesus, you know what? From east to west, pinatawad tayo ni Lord. Walang sukat ang forgiveness si Jesus. At ang maganda, ang nakakaranas yun, ikaw at ako. Aware ba kayo doon? Amen. Baka nasa isip nyo, si pastor lang yun. Hindi. Tayong lahat binayaran ni Lord. Amen. Ibig sabihin, God's forgiveness, walang makakasukat. Pagsamasamahin man natin ang ating mga kasalanan, lahat pagsamasamahin natin, 8 billion people in the world. Do the math. Wow. Mas matindi pa rin ang forgiveness si Jesus. Mas grabe pa rin ang kapatawaran ni Lord sa kanyang mga anak. Mas grabe pa rin ang pag-ibig ni Lord sa iyo at sa akin. Ito ang magiging resulta eh. If you remind yourself every day kung gaano ka hinihintay ni Lord, kung gaano ka pinapatawad ni Lord, there will be no hindrances anymore. If we understand how we are forgiven. Naunawaan yun? Kung from east to west, walang naging standard si Lord sa pagpapatawad, I pray tayo din. Kung from east to west, walang naging hadlang, sana ganun din tayo, walang hadlang lagi paglalapit kay Lord. That there will be no hindrances anymore dahil alam natin pinatawad na tayo ni Lord. Amen. Especially kapag ito, naririnig ko to eh. Halimbawa, yung mga prayer na Lord, sinasadya man o hindi, nasabi man namin, Panginoon, naisip, nasalita, nagawa. Bago mo pa sabihin, napatawad ka na ni Lord. Ganon ang forgiveness in Jesus. From east to west. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Pangalawa, what to remember if we're gonna prepare our alabaster jar. Remember this church. Remember God's grace is greater. God's grace is greater. Mas makapal ang biyaya ni Lord. May naririnig ako mga pick-up line. Sabi sa pick-up line, dictionary ka ba? Sabi niyo bakit? Kasi makapal ka na, puro ka pa salita. Aray ko. Diba? Grabe, parang dictionary no? Pero ibahin natin ang salita ni Lord. May kilala ba kayong dictionary? Tawa-tawa yan. I'll tell you this, mas matindi ang biyaya ni Lord. Amen. Basahin natin to. Romans 5 verse 20. The law was brought in so that the trespass might increase. But look at this. But where sin increased, grace increased all the more. Where sin increased, grace increased all the more. Kung saan grabe yung pangit, kung saan grabe yung heartache, kung saan grabe yung kasalanan, mas matindi ang biyaya ni Lord. Where sin increase, grace increase all the more. Grabe yung description. All na, more pa, at increase pa. San ka pa?
Are you guys getting it? Nag-amen si Jaila. Church, as we walk in God's love this year, 2026, as we love God without any reason, I'll tell you this. Even how far you have come away from God, even how drifted you have been, pwedeng lumapit kay Lord. Si Lord, hinihintay ka lang. Kasi, minsan ganito ang tendency natin, nakakahiya mag-church. Kasi ang dumi-dumi ko. Nakakahiya pumunta doon. Kasi hindi ako worth it. Remember, we're seeing increase. Grace increase all the more. Lalong lalapit kay Jesus. Amen? Si Lord, hindi kapag nagkamali ka, ops, hanggang dyan ka lang, hindi. Si Lord, tatawagin ka pa, anak, lapit ka dito. Palni ikaw, halika. Ganon si Jesus. Hindi ka niya itataboy. Lalo ka pa niyang aakapin, mahigpit. Amen? Ang paglilingkod kay Lord, alam niyo po, hindi naman pagalingan ng paglilingkod kay Lord. Hindi naman paramihan ng paglilingkod kay Lord. Hindi rin pataasan. Alam niyo kung anong paglilingkod kay Lord? Pababaan. Why? Kasi, if grace is increased all the more where sin is increased, doon ka lalo maglilingkod kay Lord eh. Naunawaan niyo, Lord, grabe mo ako pinatawad. Gusto kong ibuhos lahat sa'yo. Lord, diligtas mo ako from my anxiety. You have saved me from depression. You have saved me from my debt. You have saved me from my suicidal thoughts. I believe, doon lalo mag-i-increase ang biyaya ni Lord sa'yo. Amen. Grace is experienced best on our lowest. Ganyan ang biyaya ni Lord. Tanggalin na ang mindset na kailangan ganito o kailangan ganyan. We experience Jesus as we are. But let me tell you this. Yes, the church is like a hospital. Alam natin yon. Pero kagaya ng sa hospital, dapat hindi nananatiling may sakit. Dapat gumagaling. Amen. Kasi delikado. Kapag nasa church, may sakit pa rin. Hindi lang sakit physically, hindi lang sakit na sickness. Pwedeng sakit sa heart, sa emotions, ganito, ganyan. If you fully walk and understand that the church is a hospital, you should receive your healing. You should receive your grace. Amen. Kung if up until now, parang sa isip mo, nothing is changed, nothing is renewing, baka namamali ang focus mo. Tingin ka sa biyaya ni Lord. Tingnan mo kung gaano kalaki ang biyaya ni Jesus. Gaano kalaki? Wala ka pang ginagawa, mahal ka na niya. Biyaya yun. Wala ka pang pinapatunayan, treasure ka na niya. Amen. Have you guys ever thought, while Jesus was being crucified sa cross, walang ibang inisip si Jesus kundi ikaw at ako. Grabe yun, tinusok sa tagiliran. May karoon ng tinik, 3 nails on his magkabilang kamay and also on his feet. Pero ang isip ni Lord, hindi yung makawala siya dun eh. Ang isip ni Lord, ikaw at ako. Grabing pag-ibig. Grabing biyaya. Sometimes, we are comparing ourselves to others to the point na, ako nga eh, mas madami na akong nagagawa. Nagdi-devotion ako. Nagwo-worship ako. Mas madami na ako nagagawa kaysa kay kapatid. Bakit mo bibilangin? Yung isa, hindi mo naman nakikita kung ano pinagdadaanan ng isa. Same thing sa biyaya ni Lord. Bakit mo bibilangin yung kulang mo? Kahit sobrang laki na sa tingin mo, mas malaki pa rin ang biyaya ni Lord para sa'yo. Naunawaan po ba natin? Laging mas matindi ang biyaya ni Lord. Dahil you experience God's grace, wala kang matakbuhan eh. Wala kang malapitan, wala kang mapagkwentuhan. Hindi mo alam kung sino makikinig sa'yo. Hindi mo alam kung may tatanggap pa sa'yo.
Alam nyo, pero pagdating kay Jesus, wala ka pang ginagawa. Welcome na welcome ka. Pagdating kay Lord, dahil mabiyaya si Lord, grabe, i-restore ka niya. Wala ka pang ginagawa, lumalapit ka pa lang, nire-restore ka na ni Lord. And that is grace. That is grace. Wala ka pang pinapatunayan, binibless ka na ni Lord. That is grace. Nagiging clear ang purpose pag may grace. Number 3, last one. If we're gonna prepare our alabaster jar, remember this. Jesus is worthy of your best. Okay? Revelation chapter 5 verse 12. Sabi dito, saying with a loud voice. Ano daw? Loud voice. Ano daw? Loud voice. Kapag praise and worship, Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Kung wala ka sa tono, ang inaawitan mo naman ay si Lord, hindi ang katabi mo. Ganto ang ganto ang pagkanta mo. Dakila ka, O Diyos. Mas malakas pa sa iyo ang langaw. Mas malakas pa sa iyo ang bubuyog. Pero kung unawa natin na ang ating awit, ang ating pagkanta, hindi natin ginagawa sa tao, ibibigay natin ang todo natin. Amen? Why? Look at this. Worthy is the Lamb who was slain. Si Jesus worthy. Worthy si Lord. Worthy si Lord ng best mo. Worthy si Lord ng best na kaya mong ibigay. Worthy si Lord. Worthy si Lord. Jesus is worthy to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. Lahat ay kay Lord. Amen? Deserve ni Lord ang best mo. Baka kasi there are times like this. Treasure ko kasi to. Kaya akin ang best ko. Ayan. Baka kasi tawanan ni Crush yung aking pagkanta sa church. Yung best ko, ihahanda ko na lang pag kami na. Ayan. Ngayon pa lang, ibigay na kay Lord ang best. Amen? Alam niyo po, ang pangit pakinggan kapag ganito, yung time mo kay Lord, tira-tira. Yung treasure mo kay Lord, tira-tira. Yung talent mo, tira-tira. Kaya ang nare-receive mo din, tira-tira. Naunawaan po ba natin? Hindi deserve ni Lord ang tira-tira mo. Deserve ni Lord ang best mo. Amen. Jesus deserves your best because He has given us His best. Amen. Can I ask the worship team po? Balikan natin si Mary. Kasi si Mary, sabi sa Book of Luke, whom was forgiven greatly, loved greatly. Yung ating 3 points na yan, baliwala pa rin yan kung hindi mo unawa na ikaw ay inibig ni Lord just as you are. Yung 3 point na yan, sayang yan kung hindi mo pa rin gets na dahil sa biyaya ni Lord, tanggap ka ni Lord. Yung 3 point natin pinag-usapan, yung giving our best to the Lord, yung remembering yung biyaya niya mas matindi, at yung una, yung pinapaalala mo lagi na ikaw ay pinatawad ni Lord daily, wala yan eh. Pwede mo makalimutan yan kapag hindi mo intindi kung saan ka pinatawad ni Lord. Pwedeng mabalik lang sa dati, pwedeng mawala lang ulit kasi hindi mo gets kung saan ka pinatawad. May isa-share po akong story sa inyo. But before that, mag-sink in muna ang tanong na to. Are you ready to offer your alabaster jar to Jesus? Are you ready? May share ako sa inyo story. I've been to many youth camps. Marami na din ako napuntahang mga conference, mga MGR. Madami na. Madami na akong mga retreat na napuntahan. I've seen a lot of people who has been transformed by God. Kita ko sila.
Kita ko kung gaano sila nagsimula. Kita ko kung gaano sila binago ni Lord. Kita ko yung transformation ni Lord sa kanila. And I'm amazed all the time. Kasi kita ko siya dati, ganun lang siya eh. Pero nung si Lord kumilos sa taong yun, wow, sobrang amazing. Na God was able to produce something from nothing. Yung iba ang sabi ganito, Lord, hanggang dulo, I'm gonna give my best to you. MJR yun, youth camp, no? Mga conference, Lord, gusto ko maglingkod sa iyo, Lord. Yung iba ang sabi pa, Lord, magpapastor ako. Yung iba ang sabi pa, Lord, I'm gonna give my best to you. Yung sigaw ng iba, Lord, lahat ng sa akin sa'yo na. Magsaserve ako, wala nang atrasan to. Nakakatuwa, amen? Nakaka-bless. Pag ganun yung heart. But one thing always break my heart. Yung mga on fire, sa mga youth, kapag na-reach na yung goal na career, naabot na yung pangarap, yung dreams and goal, sometimes, they start to drift away slowly kay Lord. Unti-unti silang nawawala. Nakakalungkot. Yung mga adults, minsan, grabe yung pagluha nila, grabe yung mga testimony nila, grabe, nung nakatikim sila ng biyaya ni Lord, grabe, luhod pa nga sila, itaas kamay, umiiyak kay Lord. Pero, nung nakatikim ulit ng mundo, nasilaw sila sa kinang ng mundo. Ganito na ang kanilang bukang bibig. Saka na lang pag may chance. Saka na lang pag available. Saka na lang pag okay na ako. Saka na lang pag kaya. Meron pa kasi akong iniisip. Meron pa kasi akong iniintindi. Pero bakit? Nung una, grabe yung heart. Anong nabago? Ano ang nawala? Bakit may nawala? Bakit may nabago uli? Alam niyo kung bakit? Hindi mo unawa kung saan ka binago ni Lord. Hindi mo nagigets yung weight ng bigat ng binayaran ni Jesus sa cross. Pero kung ang treasure natin, walang iba kundi si Lord sa puso natin, you know what? Ito mangyayari sa'yo. Ito na magiging prayer mo, Lord. Until the very last of my breath, I'm gonna serve you. Lord, masaktan man ako, iwan man ako, wala man akong kasama. Dahil ikaw ang treasure ng puso ko. Susunod pa rin ako. Lord, kahit hindi ko na kaya, ang bigat-bigat na. Lord, ito ang pangako ko sa iyo. Matthew 13 verse 44. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Nakita ang kayamanan. Anong ginawa nung nakita ang kayamanan? Then, in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Nung nalaman na ang treasure ay ang kaharian ng langit, lahat-lahat willing ibigay kasi doon siya merong joy. Sa Tagalog, Matthew 13:44. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid na hukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Parang treasure. Tinatago, iniingatan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat. Grabe, may ganun ba? Tuwang-tuwa, ibinenta ang lahat. May kilala ka bang ganyan? Nawala na nga't lahat, tuwang-tuwa pa. Pero alam niyo kung bakit siya tuwang-tuwa? Nakita niya ang kaharian ni Lord. Nakita niya ang kanyang kayamanan. Ang kanyang kayamanan, walang iba kundi si Jesus. Ganon ang tuwa na kayang ibigay ni Lord. Kapag ang treasure ng puso natin ay si Jesus, kahit mawala ang lahat, masaya ka pa rin. Bakit? Kasi ang joy mo ang kaharian ni Lord. Ang joy mo ay si Jesus. Ang joy mo ay ang puso ni Lord. Are you guys getting it?
This will be our conclusion for tonight. Where your treasure is, your heart is centered on it. Hindi ko alam kung ano ang treasure ng puso mo, pero ito sigurado ako, kung anong treasure ng puso mo, dyan nakasentro ang buhay mo. Pero, if Jesus is your treasure, your life will be centered to Jesus. At lahat ng meron sa kaharian ni Lord, dahil your life is centered, your treasure is Jesus, ipaparanas niya sa'yo. May tanong ako, gusto nyo ba talaga ibigay ang lahat-lahat na meron kayo? Ready kayo? Kagaya ni Mary, binigay niya ang lahat-lahat kasi ang treasure ng puso niya kasi walang iba kundi si Lord. Church, let's all stand up. Maaring hindi ka pa ready. Maaring malabo pa sa iyo kung anong treasure ng heart mo. Maaring you're not yet that willing to give your all to Jesus. But let me remind you, when Jesus was on the cross, He gave His everything for you and for me. Binigay ni Lord ang lahat-lahat na meron siya para ikaw at ako'y maligtas. Binigay ni Lord, Jesus came here down on earth habang siya nakaupo pa doon sa langit. Para saan? For us to experience heaven. Pero kung gusto mo talaga na ibigay ang best mo kay Lord, let's close our eyes. Let's bow our heads. Let's pray for a bit. Ilagay natin ating heart. Ilagay natin ating kamay sa tapat ng ating heart. And let's pray. Jesus, I want you to be the treasure of my heart. Lord, ikaw ang yaman na gusto ko. Lord, higit sa luho at kinang ng mundo, ikaw pa rin ang gusto ko. Lord, ikaw ang yaman na meron ako. Mawala man lahat, ang mananatiling meron ako ay ikaw. Agawin man lahat, ang mananatili sa buhay ko ay ikaw. Lord, wala kaming pwede pagmalaki kundi ikaw lang. Lord, kita mo ang nasa puso namin. Lord, kita mo ang nasa puso namin. And this time, use this opportunity. May this time be just between you and the Lord. Sabi mo sa Kanya kung gaano mo siya kagustong maging treasure ng puso mo. Sabi mo sa Kanya, sabi mo kay Lord, Lord, Ikaw ang yaman na meron ako. Lord, You are the treasure of our hearts. Grabe mo kaming niligtas, grabe mo kaming biniyayaan. Lord, deserve mo ang best namin. Kagaya ni Mary, Lord, tulungan mo kami, biyayaan mo kami, maibigay namin ang lahat-lahat sa iyo. Na hindi kami madala ng kinang, ng yaman ng mundong ito. Ganito na ang prayer. Lord, kung ibibigay mo, pero kung makakaagaw ng pag-ibig ko sa iyo, wag na lang. Kasi ikaw ang treasure ko. Pero Lord, kung ibibigay mo, biyayaan mo ako na ikaw pa rin na maging treasure ng puso ko. Lord, we want to give our alabaster jar to you. Church, give your alabaster jar to God. I will pour out my oil, my life on the altar. I live a sacrifice,
is what you're worthy of. Break open the battle, don't care what it costs. Just to honor and love you is all that I want. I will pour out my Sige, church. my life on the altar. Ibigay mo ang best para kay Lord. Kausapin mo si Lord. Is what you're worthy of. Break open the battle, don't care what it costs. Just to honor and love you is all that I want. I'll be pour out like oil, my life on the altar. A living sacrifice is what you're worthy of. Break open the battle, don't care what it costs. Just to honor and love you. Church, this is your chance to make Jesus the treasure of your heart. Na yung lahat-lahat mo, yan na lang hinihintay ni Lord. Yan na lang. Ikaw na lang ang kulang. Ikaw na lang. Ibigay mo na. Baka matagal na nagpapabigat sa iyo yan, ibigay mo na kay Lord. Baka matagal mo nang daladala yan, ibigay mo na kay Lord. Baka matagal mo nang kinikimkim yan, ibigay mo na kay Lord. Ibigay mo na. And as you offer your alabaster jar, may i-break at may i-build si Lord sa iyo. Life on the altar, a living sacrifice is what you're worthy of. Break open the battle, don't care what it costs. Just to honor and love you is all that I want. I'll be pour out like oil, my life on the altar. A living sacrifice is what you're worthy of. Break open the bottle, don't care what it costs. Just to honor and love you is all that I want. I'll be poured out like oil, my life on the altar. A living sacrifice is what you're worthy of. Break open the battle, don't care what it costs. Just to honor and love you is all that I want. Pour out the oil, my life on the altar. A living sacrifice is what you're worthy of. Break open the battle, don't care what it costs. Just to honor and love you is all that I want. Church, look at this. Philippians 3 verse 8. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. Lahat pagsama-samahin man natin, worthless pa rin yun. Pero kung ikaw, lalalim ka sa pag-ibig mo kay Lord, grabing kayamanan ang matatagpuan mo. Grabing biyaya ang matatagpuan mo. Lahat pagsama-samahin man natin, if we're gonna compare it to the love of the Lord, our life will be satisfied. For His sake, I have been discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. So that I could gain Christ. Matanggap si Lord. And Lord, this is what we pray. Salamat
Panginoon, you're checking our hearts. You're seeking inside our hearts right now kung ano ang yaman na meron kami. Biyayaan mo kami, Panginoon. Naiisa ang maging treasure namin. Walang iba kundi Ikaw, Panginoong Hesus. Na Lord, dahil Ikaw ang treasure namin, hindi kami mahirapang maibigay sa iyo ang Isaac namin. Hindi kami mahirapan, Lord, i-offer ang best para sa iyo. Hindi kami mahirapan, Lord, gawin ang nararapat sa iyo. Kasi grabe mo kami pinatawan. Grabe mo kami minahal. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. For the last time, can we worship the Lord again? Pour out like oil, my life on the altar, a living sacrifice. Come on, church. Is what Ibigay mo ang best kay Lord. Come on. break open the battle. Don't care what it costs, just to honor and love you is all that I want. I'll be poured out like oil, my life on the altar, a living sacrifice is what you're worthy of. Break open the battle, don't care what it costs, just to honor and love you is all that I want. I'll be poured out like oil, my life on the altar, a living sacrifice is what you're worthy of. Break open the battle, don't care what it costs, just to honor and love you is all that I want. I'll be poured out like oil, my life on the altar, a living sacrifice is what you're worthy of. Break open the battle, don't care what it costs, just to honor and love you is all that I want. I'll be poured out like oil, my life on the altar, a living sacrifice is what you're worthy of. Break open the battle, don't care what it costs, just to honor and love you is all that I want. Church, come on, let's raise our hand. Lord, this year, we just completely dedicate everything unto you. We want to love you without any reason. We want to give what's worthy for you. And Lord, thank you. Kasi J1 Sherwood Park will grow deeply sa pag-ibig sa iyo. And we are excited to see that. We are excited to see that, Lord God. Lord, thank you. We just give you back all the praises, honor, adoration. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpan natin si Lord.